pasado alas 11 ng umaga at tumigil na rin yung malakas na ulan kanina dito sa aming area bago tayo pumasok ng trabaho. Sasamantalahin natin yung pagkakataong ito na pakawalan yung ating mga alaga. Parang sila'y makalipad, makaronda, mabanat yung kanilang mga buto at uminit yung kanilang mga muscles, ma-exercise naman yung ating mga alaga. Sa episode na ito, samahan ninyo ako. Sasagutin pa rin natin yung mga katanungan ng ating mga kalapatids na kanubi. Kaya putok lang mga kalapatid, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, ano pang hinihintay nyo? Mag-subscribe na kayo, hit nyo na notification bell para nang sa ganun updated kayo dito sa ginagawa nating kwentuhan, nakapupulutan ng mga ideya at kaalaman. Bas! 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 Ikaw, labas! Yan! Sila mga kalapatid, so co-formation na sila. Time check tayo mga kalapatids, alas 2 pasado ng hapon at eto, hindi pa rin pumapasok yung ating mga alaga. Nagbibilad sila, mukha kasing naligo sila dito sa nilagay natin kaninang paliguan. Maganda yan para mapreskuhan yung ating mga alaga. Yung ibang mga alaga natin nandito na, pumasok na mga kalapatids. So mabait nila, di ba? So papapasukin ko muna sila, then patutukain, and then habang tumutuka sila, simulan na natin yung pagsagot sa mga katanungan ng ating mga kalapatids na kanubi. Samahan nyo pa ako. Yun, pasok. Tapos nang kumain at tumuka yung ating mga alaga, ayan, sisiinuman na sila, samantala yung iba ay pahuli-huli pumasok, kaya ayan, tumutuka pa. Shoutout mo muna natin yung ating kalapatids na nagpapa-shoutout, si Sir Misterio ng Bamboo Loop dyan sa may Daet, Camarines Norte. Shoutout sa inyo. Pagka ganito mga panahon, alam ko madalas ang ulan dyan, ingat-ingat at happy flying sa ating mga kalapatid na taga dyan sa Camarines Norte. Alright? So, unahin na natin yung katanungan ni Sir Just Mirlock. Meron ba daw tayong available na training box, 10 cups? Mga kalapatids, hindi tayo nagbebenta, pero meron akong ginawang dalawang episode tungkol sa training box. Ayan, ipopost ko na lang dyan para magkaroon ka ng idea, sir, kung anong swak sa'yo at sa mga alaga mo. Lalagay ko dyan yung thumbnail at yung link sa description. Okay? At yung isang pahabol ng tanong, ano daw pwedeng gawin sa mga ibon na tamad romonda. Meron na tayong ginawa niyan mga kalapatids. Ito lang, nung mga nakaraang araw lang, gumawa rin tayo ng panibagong content or episode tungkol dyan. So ilalagay ko na lang dyan yung thumbnail. Ganun din yung link ng mga videos na yan dyan sa ating description. Panoorin mo na lang, sir. Alright? Ito naman yung katanungan ng isa nating kalapatids. Pwede daw bang mag-flashing kahit payat yung ibon? Pwede yan mga kalapatids. At ang ginagawa ko pa nga, kapag kapayat yung ibon, unang-una kong ginagawa dyan ay pinupurga ko para matiyak ko na walang mga bulate, mga parasite na nasa kanilang bituka na uubos at mag-a-absorb ng mga vitamins and minerals na ibinibigay natin sa kanila. Kasi kapag ka may mga bulate yan, kahit anong ibigay mo dyan, kahit anong gawin mo dyan, uubusin lang yon ng mga bulate at parasite na nasa kanilang bituka. Mas maganda, bago mo sila bigyan ng vitamins, ay purgahin mo muna. Okay? Matiyak mo lang na walang sakit at iniindang karamdaman yung iyong alaga. Kasi pagka mahina na yung ibon tapos pinurga mo pa, ay baka hindi niya kayanin yung side effect ng matapang na pampurga at baka matuluyan pa yung iyong alaga. So tiyakin mo na walang sakit yung iyong mga ibon. Then after mong purgahin, doon kinabukasan pwede mo nang i-flushing and cleansing. Kung medyo mahina yung ibon dahil nga nangangayayat, ina-advise ko na gumamit ka ng organic flushing, yung gagaya ng ginagawa natin, mga herbal, bawang, oregano at kung ano-ano pa. Yan, ilalagay ko na lang dyan sa screen yung mga related videos na hinahanap mo tungkol sa sinasagawa nating pagpa-flushing and cleansing. Eto naman kay Sir Jer Tuoso, tungkol naman ito sa feathering para matiyak na hindi malalaglagan ng bagwis yung ibon sa oras ng karera, lalo na kapag malayuan na ang liparan. Meron tayong ginawa yung episode dyan, ilalagay ko din dyan, panoorin mo na lang at unawain, and hopefully makakuha ka ng idea. At dun sa isa pa niyang tanong, preparation ginagawa para sa liparan na tawid dagat. Pag dumating ng linggo yung ibon galing sa previous na liparan, siyempre i-recover yan. Ayan, lalagay ko dyan yung mga related videos, i-recover yan, and then pahinga. Napaka-importante niyan.
Yung pahinga, nakadepende yan sa inilipad na oras ng ating mga alaga. Hours on wing. Alright? Let's say, nakuha niya na yung haba ng oras na dapat niyang ipahinga sa kalagitnaan ng week or linggo. Importante na ibalik yung ating mga alaga sa physical workout. Pag may pamidto sa club, yan, kailangan natin mag-midtos. Pagdating sa midtos, okay lang sa akin kahit mga 100 kilometers pababa. Okay lang yan. Ang importante ay makapag-exercise at makapag-workout yung ating mga alaga. Pero kung sakasakaling hindi pa talaga fully recovered yung ating ibon dahil nahirapan sa pauwian nung nakaraang liparan, so ginagawa ko na lang, pinapahinga ko yung ibon. At para makompromiso naman yung exercise niya, hinahayaan ko na lang maglipad-lipad. Hayaan ko siya dyan maglipad-lipad, open loop. Makakapag-exercise siya base sa pacing ng pangangatawan niya, kasi pagkapagod yan, hindi naman lilipad talaga yan. Hindi niya pupwersahin yung sarili niya. Kumbaga, kung ano lang yung kaya niya, yun lang yung gagawin niya. Maaaring lumipad din, dadapo, okay na sa akin yun mga kalapatids. Basta makapag-exercise yung ating mga alaga. Ang pinaka-crucial sa akin dyan ay yung 2 days bago ang liparan. Sabihin natin ang liparan ay linggo. Kasi linggo ng umaga sila nire-release kadalasan. So pagka mga tawid dagat, medyo malayo na yung biyahe ng truck. Karaniwang ginagawa ng club ay ang loading niyan, instead na Saturday, minsan naglo-load na ng Thursday or Friday. So, nung nakaraan sa BBC, yung Calbayog Lap, nag-load tayo nun Thursday ng gabi, Friday, Saturday, then Sunday morning ang liberation o yung release nila. So halos nandun sila sa truck ng kung hindi ako nagkakamali, mahigit 3 araw. Samantala yung ibang club naman, naglo-load sila ng Friday, okay, and then nire-release yung ibon ng Sunday. So Friday, Saturday, Sunday. So 3 araw kulang-kulang, okay. Balik tayo sa ating pinag-usapan. Ang pinaka-importante sa akin dyan ay yung 2 araw bago ang liparan. Pagkaganyang mga tawid dagat, alam naman natin na mahirap ang tawid dagat kasi talagang kailangan dyan ng endurance ng ibon at mahirap yung lipad sa ibabaw ng dagat kumpara sa kalupaan. Kaya 3 to 2 days bago ang liparan, Thursday at Friday pa lang, nagkakarga na ako ng lakas sa aking mga alaga. Paano natin yung ginagawa? Sa pamamagitan ng patuka. Nagdadagdag tayo ng mga energy grains dun sa kanilang patuka para nang sa ganun ay masapatan naman yung lakas na kailangan nila papabalik dito sa atin. Dun sa binibigay kong patuka, dun sa mga araw na yon bago ang liparan, ay mayaman sa fats dahil yun yung pinaka main source ng energy na gagamitin ng ating mga ibon pabalik sa kanilang loft. Ano ba yung mga patuka na mayaman sa fats? Ayan yung mga sunflower, safflower, hemp, at kung ano-ano pa. Research nyo na lang kung ano yung mga grains na mayaman sa fats. Okay? So, ang tricks dyan mga kalapatids na kanubi, kapag ka nagbigay tayo ng fats, halimbawa kinain ng ating mga ibon, yung mga nabanggit nating grains na yan, mga butil na yan, hindi agad-agad, pagka natunaw ng katawan nila yan, hindi agad-agad na i-convert nila yan into fats and then into energy. Kailangan ng katawan nila at least 24 to 48 hours para maproseso yung pagko-convert ng binigay natin patuka into fats na i-stock naman nila sa kanilang katawan, na yun naman ang gagamitin nila sa oras ng liparan kapag ka naubos na yung energy na mula sa kanilang carbohydrates. So ganito yan, halimbawa liparan ay linggo at medyo malayo-layo yung liliparin ng mga alaga mo, then nagbigay ka ng mga grains o butil na mayaman sa fats ng araw ng Sabado, hindi nila mapapakinabangan yun, hindi nila magagamit yun, magpapabigat lang kamo sa katawan nila yun, kasi bagamat kinain nila, nasa loob ng kanilang sistema, pero hindi pa napoproseso ng kanilang katawan yung pagko-convert nun into readily available energy na gagamitin sa liparan. Kailangan kasi ng at least 2 araw. Hindi ko mai-actual yan dahil alam nyo naman sa pagkakataong ito, hindi tayo naglilipad. Siguro, i-refer na lang kita dito sa episode na ito. Ito yung ginawa natin nun. Panoorin mo na lang yan para makita mo yung aking mga pinagagagawa nung naglipad tayo ng Calbayog na tawid dagat. Hopefully, ay makakuha ka ng idea. Sa mga kalapatids natin dyan na nagtanong, maraming salamat sa inyong pagtitiwala. At patuloy lang kayong tumutok mga kalapatids dahil marami pa tayong pag-uusapan at marami pa tayong mga matututunan dito lang sa ating munting tambayan. Kaya kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe ka na, hit mo na notification bell para updated ka sa ginagawa nating kwentuhan, nakapupulutan ng mga ideya at kaalaman. Mag-like, comment, share kung nagustuhan mo ang video ito. Suportahan ang ating Facebook page sa pamamagitan ng pag-follow para sa tuloy-tuloy na kwentuhan
nakapupulutan ng mga halaman. Paano mga kalapatids? Maraming salamat sa inyo. Ingat kayo. Hanggang sa muli. Paalam!